3 taon ng pagtitiis, tinapos sa isang kasinungalingan. Sa ilalim ng iisang bubong, si Luna ay naghanda ng selebrasyon habang si Lucas ay nag-uwi ng kataksilan. Isang ultrasound picture ang ipinalit sa kanilang anibersaryo. Isang malupit na pagtaboy ang isinukli sa taos-pusong pagmamahal. Ngunit sa pagbagsak niya, isang anino ng kapangyarihan ang babangon para sa kanya. Paano muling bubuuin ng isang durog na puso ang sarili nitong trono? Konting tiis na lang, mahal. Aayusin ko na ang lahat. She means nothing to me. Bukas na bukas din, palalayasin ko na siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang matulis na bubog na tumusok sa puso ni Luna. Pinira-piraso ang bawat hibla ng pag-asang kanyang pinanghahawakan. Ang ngiti na kanina lamang ay nakaguhit sa kanyang mga labi ay biglang naglaho, na para bang ninakaw ng isang malupit na hangin. Nakatayo siya sa likod ng pinto ng kusina. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa malamig na doorknob. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging mabigat. Tila hindi na niya kayang langhapin. Sa ibabaw ng kalan, ang amoy ng kalderetang may gata, ang paboritong ulam ni Lucas na kanyang pinaghirapang lutuin buong hapon, ay tila isang mapait na paalala ng kanyang katangahan. Ang bawat patak ng kanyang pawis, ang bawat oras na kanyang inilaan para sa kanilang 3 anibersaryo, lahat ay nawalan ng saysay sa isang iglap. Kanina lang, ang kusina ang kanyang santuwaryo. Ang banayad na tunog ng kumukulong sarsa at ang halimuyak ng mga pampalasa ay musika sa kanyang pandinig. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid, naroon ang isang cake na siya mismo ang gumawa. Hindi ito perpekto, medyo tabingi ang pagkakapatong ng icing at ang mga letrang Happy 3 Anniversary ay hindi pantay-pantay. Ngunit para sa kanya, ang cake na yon ay simbolo ng 3 taon ng pagtitiis, pag-unawa at higit sa lahat, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Pumasok si Doña Carmen, ang biyenan ni Luna, na nakataas ang isang kilay at nakapameywang na tila reyna ng bahay. Ano ba yung amoy na yan, Luna? Para tayong nasa karinderya sa kanto. Anya nito, ang boses ay puno ng paghahamak. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Luna. Nasuot pa rin ang luma nitong apron na may kupas ng mantsa ng tomato sauce. Hindi ka ba naturuan sa probinsya ninyo na ang mga pagkain ng mayayaman ay dapat masarap sa pangamoy, hindi nakakasulasok? Hindi umimik si Luna. Sanay na siya. Sa loob ng 3 taon, ang mga salita ni Doña Carmen ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Hinigpitan lamang niya ang hawak sa laylayan ng kanyang apron. At ano yan? Itinuro ni Doña Carmen ang cake na may halong pandidiri. Mukhang binili mo lang sa panaderya ni Aling Nena. Hindi ka na natuto. Hindi porket pinakasalan ka ng anak ko at ipinatira kita sa mansyon na ito, ay pwede mo nang dalhin dito ang mga ugali mong galing sa hirap. Magpasalamat ka at may bubong kang tinitirhan na hindi ka na nagugutom. Isipin mo na lang, kung hindi dahil sa amin, saan ka pupulutin ngayon? Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Yumuko na lamang si Luna. Tinatago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Oo, utang na loob. Iyon ang kadena na gumagapos sa kanya sa bahay na ito. Ang kasunduan na bago sila ikasal ni Lucas, na itatago niya ang tunay niyang pagkatao, ang kanyang pinagmulan, para lamang maprotektahan ang ego ng lalaking mahal niya. Ngunit ang lahat ng sakit na idinulot ni Doña Carmen ay baliwala, kumpara sa narinig niya mula sa labas, mula sa sarili niyang asawa. She means nothing to me. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malupit na dagundong na sumisira sa bawat pangarap na kanyang binuo. 3 taon. 3 taon siyang naging anino. Isang asawang walang mukha. Isang manugang na tagasilbi. Para lang marinig na para kay Lucas, wala siyang halaga.
Nang marinig niya ang papalapit na mga yabag, tila nagising siya sa isang masamang panaginip. Gumalaw ang kanyang mga paa nang walang utos mula sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumalik sa harap ng kalan na para bang walang narinig, na para bang ang mundo niya ay hindi pa gumuho. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay para hawakan ang sandok at haluin ang kaldereta para siguraduhing hindi ito masusunog sa ilalim. Ngunit ang kanyang katawan ay nagtaksil sa kanya. Ang mga daliri niya ay nanlamig at nawalan ng lakas. Ang hawakan ng sandok ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina nang bumagsak ang sandok na bakal sa makintab na sahig. Ang tunog na yon ay hindi lamang tunog ng nahulog na kagamitan. Ito ang tunog ng isang pusong tuluyan ng nabasag. Ang kalansing ng sandok na bumagsak sa sahig ay tila pumunit sa manipis na tabing ng pagkukunwari sa loob ng bahay. Kasunod ng tunog na yon ay ang pagbukas ng pinto mula sa sala. Pumasok si Lucas at kasunod niya ang isang babaeng hindi pamilyar kay Luna. Isang babaeng may mahabang buhok, balingkinitang katawan, at isang nangiting tila asukal na nakadikit sa mga labi. Siya siguro ang may-ari ng boses na yon, ang mahal ni Lucas. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala. Tanging pagkainis lamang. Ang mga mata niya ay dumaan lang kay Luna na parang isa itong kasangkapan sa bahay bago napunta sa nahulog na sandok. Nako, Sir Lucas, pasensya na po. Baka nabitawan lang ni ate. Malambing na sabi ng babae na agad lumapit at tinapik pa ang braso ni Lucas na parang sila ang mag-asawa. Siya si Stella. Hinila ni Doña Carmen ang anak palayo kay Luna. Ay nako, iho. Itong asawa mo, pabaya talaga. Pati paghahanda ng hapunan, hindi magawa ng maayos. Palibhasa, walang alam, kundi magsayang ng pera natin. Walang silbi. Binaliwala ni Luna ang masasakit na salita ng biyenan. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Lucas. Tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, ang lahat ng dignidad na hindi pa nadudurog. Itinuwid niya ang kanyang likod at tiningnan ng diretso sa mga mata ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit matatag. Sino siya, Lucas? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kusina. Maging si Doña Carmen ay natigilan. Ngumisi si Lucas, isang ngisi na puno ng paghamak. Tila nasiyahan siya sa wakas, ay nagkaroon ng lakas ng loob si Luna na kalabanin siya. Hindi siya sumagot. Sa halip, may kinuha siyang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Walang pakundangan niya itong inihagis sa ibabaw ng hapagkainan sa mismong tabi ng cake na may nakasulat na Happy ikatlong anniversary. Sa pagbagsak ng papel, naitabig nito ang isang kopita ng alak at ang pulang likido ay gumapang sa puting mantel na parang dugo. Binabahiran ang pinaghirapan ni Luna. Hindi ba't malinaw? Sarkastikong sabi ni Lucas habang inaakbayan si Stella na tila nagpapakita ng isang tropeyo. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Luna habang dahan-dahan niyang inaabot ang papel. Isang ultrasound picture, isang maliit na imahe ng isang buhay na nabubuo. At sa ibaba, ang pangalan, Stella Reyes. Buntis siya. Pagpapatuloy ni Lucas, ang boses ay malamig at walang emosyon. Magiging ama na ako, Luna. Isang bagay na hindi mo na ibigay sa akin sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa kanyang muka. 3 taon. Ang 3 taon na yon ay hindi lamang isinumbat sa kanya, kundi ginamit pa bilang patalim para saksakin siya. Hindi totoo yan. Bulong ni Luna, nanginginig ang ulo. Ang mga luha ay nagsimula
Nang bumalong sa kanyang mga mata, nilalabo ang kanyang paningin. Lumapit siya kay Lucas sa isang desperadong pagsubok na hanapin ang lalaking minahal niya sa likod ng halimaw na nasa harap niya ngayon. Hinawakan niya ang braso nito. Lucas, mag-usap tayo. Pakiusap. Huwag mong hawakan ang anak ko, mangkukulam. Isang matinis na sigaw ang pumailan lang mula kay Doña Carmen. Kasabay ng sigaw na yon, isang malakas na puwersa ang tumulak kay Luna palayo. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Lucas ay nabitawan. Nawalan siya ng balanse. Ang mundo ay umikot sa kanyang paningin. Sa kanyang pagbagsak, natabig niya ang maliit na mesita sa gilid kung saan nakapatong ang paborito niyang florera, isang simpleng sisidlan na salamin na may nakaukit na bulaklak, ang kauna-unahang regalo sa kanya ni Lucas noong sila'y nagsisimula pa lamang. Ang florera ay nahulog kasama niya. Sumabog ito sa sahig sa 1,000 piraso ng kumikinang na bubog. Isang matinding sakit ang biglang gumapang mula sa kanyang palad. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay hindi ang mga mukha ng mga taong nanakit sa kanya, kundi ang sarili niyang kamay. Ang kanang kamay niya, ang kamay na dating sanay humawak ng panulat, ng libro, ng scalpel, ay nakabaon ngayon sa pinakamalaking piraso ng basag na florera. Ang matingkad na pulang dugo ay mabilis na dumaloy mula sa kanyang sugat, humahalo sa puting sahig, lumilikha ng isang nakakakilabot na obra. Ang sakit ay napakatindi, ngunit mas matindi ang sakit sa kanyang puso. Nakahandusay siya sa malamig na sahig, basag, duguan, at nag-iisa. Sa itaas niya, 3 anino ang nakatayo, nakatingin sa kanya pababa. Si Stella, na may kunwaring pagkagulat sa mukha. Si Doña Carmen, na may ngiting tagumpay. At si Lucas, ang kanyang asawa, na may mga matang kasing lamig ng yelo, walang bahid ng awa, walang bahid ng pagsisisi. Habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi na mapigilan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto mula sa labas ang narinig ng lahat. Isang tunog na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Walang sino man ang may karapatang magpaagos ng dugo ng aking anak sa aking harapan. Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit ang bawat pantig ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bundok na bumagsak sa loob ng silid. Ang lahat ay tila naging estatwa. Ang hangin na kanina ay puno ng pangungutya ay biglang nalamigan. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit tuwid ang tindig. Suot ang isang mamahaling itim na Amerikana na tila nagpapakita ng hindi matatawarang kapangyarihan. Si Don Arturo, ang hari ng yate at ospital, ang lalaking kinatatakutan at iginagalang sa buong bansa. At higit sa lahat, ang ama na tinalikuran ni Luna 3 taon na ang nakalilipas para sa isang lalaking ngayon ay nakatayo sa harap niya na may bakas ng takot. Mula sa kanyang kinalalagyan sa sahig, napaangat ang tingin ni Luna. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha at dugo, ngunit kilala niya ang aninong iyon. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang tanging naramdaman niya ay ang matinding hiya. Hiya dahil nakita siya ng kanyang ama sa ganitong kalagayan, duguan, basag, at itinapon na parang basura. Dahan-dahang lumakad si Don Arturo papasok. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa nerbiyos ni Lucas. Sa likod ng matandang lalaki ay 2 malalaking tauhan na nakasuot din ng itim. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ngunit handang sumunod sa anumang utos. "Di Don Arturo?" Ang nauutal na boses ni Lucas ay bumasag sa katahimikan. Halos malaglag ang kanyang panga. Anong ginagawa ninyo dito?" Hindi siya pinansin ni Don Arturo. Ang kanyang mga mata, na puno ng nag-aapoy na galit, ay nakapako lamang sa kanyang anak na nakahandusay sa sahig. Lumapit siya kay Luna
At dahan-dahang lumuhod, binaliwala ang dumi at dugo na maaaring mantsahan ang kanyang mamahaling suot. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ni Luna. Luna, anak ko. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Luna. Papa, ang munting salitang yon ay tila isang saksak sa puso ni Don Arturo. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na ibinalot sa sugatang kamay ni Luna. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat na para bang hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa kusina ay naging napakabigat. Ang kaibahan ng pagmamahal ng isang ama sa kalupitan ng isang asawa ay naging malinaw na parang sikat ng araw. Don Arturo, hindi ko po alam. Sumabat si Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, pilit na nagtatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Akala po namin ay wala siyang pamilya. Akala po namin ay ulila siya. Tumayo si Don Arturo. Bitbit si Luna sa kanyang mga bisig na tila ba ito ay isang maliit na bata. Tiningnan niya si Doña Carmen nang may matinding pandidiri. Ang akala ninyo ay maaari ninyong tratuhin ang isang tao na parang alipin dahil lang sa tingin ninyo ay wala siyang tagapagtanggol. Ang akala ninyo ay maaari ninyong tapakan ang dangal ng pamilya ko nang walang kapalit. Hinarap niya si Lucas na ngayon ay maputla pa sa papel. Lucas Sandoval, 3 taon kitang pinagmasdan, 3 taon kong hinintay na patunayan mong karapat-dapat ka sa sakripisyo ng anak ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kontrata, ang lahat ng pabor sa negosyo ng hindi mo nalalaman dahil lamang sa pakiusap niya. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ang mga proyekto, ang tagumpay ng kanyang kumpanya sa nakaraang 3 taon. Lahat ba yon ay dahil kay Luna? Ngunit ang lahat ng iyon ay matatapos na sa gabing ito. Ang boses ni Don Arturo ay naging malamig na parang yelo. Hindi mo lang sinayang ang pag-ibig niya. Sinayang mo rin ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyong pangalan sa tuktok. Simula bukas, matututunan mo kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat. Hindi na naghintay ng sagot ang matanda. Binuhat niya si Luna palabas ng bahay, hindi man lang nilingon ang mga taong naiwan sa loob. Sa bawat hakbang niya, ang bawat patak ng dugo ni Luna sa sahig ay tila isang sumpa na naiwan para sa pamilya Sandoval. Nang makalabas sila, isinakay ni Don Arturo si Luna sa loob ng isang marangyang sasakyan. Doon, sa loob ng katahimikan at seguridad, tuluyang bumigay si Luna. Humilig siya sa balikat ng kanyang ama at umiyak ng walang humpay. Inilalabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 3 taon. Habang umaandar ang sasakyan palayo, isang tunog ng cellphone ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay na kanilang iniwan. Si Lucas, na nanginginig ang mga kamay, ay sinagot ang tawag. Sir Lucas, ang lahat ng ating mga investors ay sabay-sabay na nag-pull out. Ang bangko, kinuha na nila ang ating mga assets. Wala na tayong natira, sir. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Lucas. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Stella na ngayon ay puno na rin ng takot. Ngunit higit sa lahat, tumingin siya sa pinto kung saan huling nakita ang anino ni Luna. Paano niya nagawang itapon ng reyna para sa isang impostora? At ngayong gumuho na ang kanyang mundo, meron pa bang paraan para maibalik ang lahat? Ang amoy ng disinfectant at ang nakakasilaw na puting liwanag ng kisame ang unang bumati kay Luna nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, tila nakalimutan niya kung nasaan siya. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay may dalang munting kurot ng sakit sa kanyang kanang palad. Isang paalala ng malupit na gabi na kanyang tinalikuran. Nakatitig siya sa kisame ng VIP room sa ospital ng kanyang ama. Napakalayo nito sa madilim at malamig na kusina ng mga Sandoval. Dito, ang bawat gamit ay gawa sa pinakamahusay na materyales. Ang hangin ay banayad at ang katahimikan ay nagbibigay ng kapayapaan sa halip na takot.
Gayunpaman, sa kabila ng karangyaan, pakiramdam ni Luna ay tila may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa mga piraso ng basag na florera sa sahig ng dati niyang bahay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Makapal ang benda nito. Ito ang kamay na noong kolehiyo ay hinangaan ng kanyang mga propesor dahil sa katumpakan at bilis nito sa loob ng anatomy lab. Ito ang kamay na pangarap niyang gamitin para magligtas ng buhay. Ngunit sa loob ng 3 taon, ang tanging nagawa nito ay maglinis ng alikabok, magluto ng pagkaing hindi man lang pinasalamatan, at maglaba ng mga damit ng mga taong itinuring siyang basura. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanyang diwa. Pumasok si Don Arturo, bitbit ang isang maliit na paper bag. Nang makita niyang gising na ang kanyang anak, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang seryosong mukha. "How are you feeling, anak?" Ang boses niya ay puno ng pag-aalala habang papalapit siya sa gilid ng kama. "Papa, patawad po," ang tanging nasabi ni Luna bago muling pumatak ang kanyang mga luha. "Patawad dahil hindi ako naitinig sa inyo. Patawad dahil sinayang ko ang 3 taon sa maling tao." Umupo ang matanda sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. "Hush, Luna. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang mahalaga ay nakabalik ka na sa akin. Ang mahalagang aral sa buhay ay madalas na natututunan sa pinakamasakit na paraan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ka babangon mula dito." Kinuha ni Don Arturo ang laman ng paper bag at inilapag ito sa ibabaw ng kumot ni Luna. Isang puting tela ang dahan-dahang naladlad, isang stethoscope, at sa ilalim nito ay isang malinis at bagong-bagong puting coat. Nakaborda sa kanang bahagi nito ang kanyang pangalan sa gintong mga titik. Dr. Luna Celestine Valderrama. Napatigil ang paghinga ni Luna. Tila tumigil ang mundo habang nakatitig siya sa mga titik na yon. Valderrama. Iyon ang kanyang tunay na pangalan. Hindi Sandoval. Hindi na kailanman magiging Sandoval. "Luna, ang ospital na ito ay naghihintay sa iyo. Ang mga pasyente ay nangangailangan ng iyong kakayahan. Huwag mong hayaang ang isang lalaking walang paninindigan ay nakawin ang pangarap na itinanim mo sa loob ng maraming taon." Payo ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tiwala. "Pero Papa, ang kamay ko, baka hindi ko na kayang humawak ng scalpel," bulong ni Luna. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba habang nakatingin sa kanyang benda. Ang husay ng isang doktor ay hindi lamang nasa kanyang mga kamay, kundi nasa kanyang puso at isipan. "Magpapagaling ka, Luna. At kapag handa ka na, ipapakita mo sa kanila at sa sarili mo kung sino ka talaga." Nang umalis ang kanyang ama para asikasuhin ang mga papeles, tumayo si Luna mula sa pagkakahiga. Kahit medyo nahihilo pa, dahan-dahan siyang lumapit sa malaking salamin sa loob ng banyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Maputla siya, may mga pasa sa kanyang braso, at ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagong ningning na unti-unting nabubuhay. Kinuha niya ang puting coat at isinuot ito sa ibabaw ng kanyang hospital gown. Ang pakiramdam ng tela sa kanyang balat ay tila isang yakap mula sa kanyang nakaraan. Ang matapang at matalinong Luna na nakalimutan niya. Sa labas ng kanyang kwarto, may mga yabag ng sapatos na papalapit. Isang nurse ang pumasok para suriin ang kanyang dextrose, ngunit natigilan ito nang makita ang pasyente na nakasuot na ng doctor's coat. "Ah, Dr. Valderrama, may naghahanap po sa inyo sa labas. Si Mr. Lucas Sandoval po. Ayaw niyang umalis kahit sinabi naming bawal po ang bisita." Ang sabi ng nurse na may halong pag-aalinlangan. Ang pangalang iyon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanginig si Luna. Hindi siya natakot. Sa halip,
Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang stethoscope at tumingin sa pintuan. Ang anino ni Lucas ay anino na lamang ng isang nakaraang hindi na niya babalikan. Sabihin mo sa kanya, ang boses ni Luna ay naging matigas at malamig na parang bakal. Wala nang Luna Sandoval sa ospital na ito. Ang tanging narito ay si Dr. Valderrama at wala siyang panahon para sa mga taong hindi marunong rumespeto sa kanyang oras. Habang papalayo ang nurse para ihatid ang mensahe, tiningnan ni Luna ang kanyang sarili sa salamin sa huling pagkakataon. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang abo ng kanyang nakaraan ay siya ring magiging pataba para sa kanyang muling pagsilang. Sino ang lalaking haharap sa kanya ngayon at hanggang kailan kayang tiisin ni Lucas ang kahihiyang dulot ng sarili niyang mga maling desisyon? Hindi ka na tagahugas ng pinggan, Luna. Isa ka ng manggagamot. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na ibinubulong ni Luna sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa harap ng malaking double door ng operating wing. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na pasilyo ng ospital ay tila isang malakas na tibok ng puso na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Suot ang kanyang asul na scrub suit at ang puting coat na may pangalang Valderrama, ramdam niya ang bigat ng bawat hibla ng tela. Hindi ito bigat ng pagdurusa, kundi bigat ng isang pananagutan na matagal niyang kinalimutan. Habang naglalakad siya, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ng mga nurse at staff ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa paligid. Siya ba yung asawa ni Sandoval? Bulong ng isang batang nurse sa kanyang kasama. Sabi nila, 3 taon siyang nawala. Akala ko ba housewife lang siya? Shh! Baka marinig ka. Sagot ng isa pa. Anak siya ni Don Arturo. At balita ko, siya ang pinakamagaling na neurosurgeon ng kanyang batch bago siya biglang nag-quit. Hindi lumingon si Luna. Alam niyang sa loob ng 3 taon, ang imahe niya sa mga tao ay isang babaeng walang ambisyon. Isang asawang laging nasa anino nung kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang aninong iyon ay unti-unti nang nilalamon ng liwanag. Pumasok siya sa doctor's lounge para kumuha ng kape. Doon, natagpuan niya ang isang lalaking nakatalikod, seryosong nagbabasa ng isang medical chart. Matangkad ito, may malapad na balikat, at tila may sariling mundo ng katahimikan sa paligid niya. Nang marinig nito ang tunog ng paglapit ni Luna, dahan-dahan itong lumingon. Siya si Dr. Mateo Alcacid. Ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakabasa ng kaluluwa, ngunit may kasama itong banayad na init na bihirang makita sa isang siruhano. You must be Dr. Valderrama. Ang boses niya ay baritono, kalmado, at walang halong pagdududa. I'm Mateo. I've heard a lot about your surgical precision back in the States. Naramdaman ni Luna ang bahagyang panginginig ng kanyang sugatang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Matagal na yon, Dr. Alcacid. I'm a bit rusty. Ngumiti si Mateo. Isang munting galaw ng mga labi na tila nagbibigay ng lakas. Ang galing ay hindi nawawala, Dr. Valderrama. Natutulog lang ito. And besides, neurosurgery is not just about the hands. It's about the courage to face the storm. Kinuha ni Mateo ang kanyang cup at tumayo. Welcome back to the world of the living, Luna. Bago pa makasagot si Luna, biglang tumunog ang emergency pager sa loob ng silid. Ang tunog na yon ay tila isang hudyat ng digmaan. Kasunod nito ay ang boses mula sa intercom, puno ng pagmamadali at kaba. Code Blue! Emergency in the trauma bay. Incoming patient. Severe head injury due to a high-speed car crash. All neurosurgeons on deck. Nagkatinginan sina Luna at Mateo. Hindi na kailangan ng salita. Sabay silang tumakbo patungo sa emergency room. Pagdating nila, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa sahig. Ang sigaw ng mga doktor.
at ang amoy ng bakal at dugo ay bumalot sa paligid. Dr. Alcacid, Dr. Valderrama, the patient is unstable. May epidural hematoma at possible brain herniation. Ang senior consultant ay nasa kabilang operasyon pa. We need someone to open him up now. Ang ulat ng isang resident doctor. Tumingin si Mateo kay Luna. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, "Handa ka na ba?" Tumingin si Luna sa kanyang kanang kamay. Ramdam pa rin niya ang munting kirot mula sa sugat ng nakaraang gabi. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, ang tanging hinahawakan niya ay kutsilyo sa kusina. Ngayon, kailangan niyang humawak ng scalpel para magligtas ng isang buhay. "I'll assist you, Luna," ang mahinang sabi ni Mateo sa tabi niya. Sapat lang para siya lang ang makarinig. "You take the lead. I know you can do this." Huminga ng malalim si Luna. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng 1 segundo at inisip ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangmamaliit ni Lucas at Doña Carmen. Ginamit niya ang galit na yon para patatagin ang kanyang kalooban. "Prepare the OR." Ang utos ni Luna. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang reyna na muling nakaupo sa kanyang trono. "I'm taking the case." Habang inihahanda ang pasyente, isang nurse ang lumapit kay Luna na may dalang 1 piraso ng papel. "Doktora, may nag-iwan po nito sa front desk para sa inyo. Importante daw po." Dali-daling binasa ni Luna ang maikling sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar, maliit, madaliin, at puno ng yabang. "Kay Lucas ito, Luna. Huwag kang magpanggap. Alam nating dalawa na hindi mo kaya ang pressure na yan. Bumalik ka na sa bahay bago mo pa mapahiya ang tatay mo. Isang pagkakamali mo lang, katapusan na ng karir mo." Nilukot ni Luna ang papel at itinapon ito sa basurahan nang walang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa pintuan ng OR. Sa loob niyon, may 1 taong naghihintay na mailigtas. At sa labas niyon, may 1 lalaking naghihintay na makita siyang bumagsak. Ngunit hindi alam ni Lucas Sandoval na ang Luna na kilala niya ay patay na. At ang Dr. Valderrama na nasa harap ng operasyong ito ay wala nang balak pang lumingon sa nakaraan. Sa gitna ng operasyon, nang dahan-dahan nang binubuksan ni Luna ang bungo ng pasyente, biglang nagkaroon ng komplikasyon. Ang monitor ay nagsimulang maglabas ng mabilis at nakakatakot na tunog ng babala. "His intracranial pressure is spiking. We're losing him, Dr. Valderrama," sigaw ng anesthesiologist. Napatigil ang kamay ni Luna sa gitna ng hangin. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo sa ilalim ng kanyang surgical cap. Ang katahimikan sa loob ng OR ay naging napakabigat. Tila ang bawat segundo ay 1 oras. Kaya ba niya sang tapusin ito? O magiging tama ang sumpa ni Lucas na siya ay 1 kabiguan? Ito na ba ang kapalit ng 3 taong pagsasama natin? Ang sirain ang buhay ko sa 1 iglap? Ang boses ni Lucas ay gumaralgal sa loob ng kanyang madilim na opisina habang tinititigan niya ang 1 larawan ni Luna na naiwan sa kanyang table. Ngunit ang boses na yon ay walang sagot na nakuha kundi ang katahimikan ng gabi. Habang si Luna ay nasa ilalim ng nagliliwanag na ilaw ng operating room, si Lucas naman ay unti-unting nilalamon ng anino ng sarili niyang mga pagkakamali. Sa loob ng ospital, ang tensyon sa operating room ay tila 1 mahigpit na lubid na nakapulupot sa leeg ni Luna. Ang mabilis na tunog ng monitor na nagpapakita ng pagtaas ng presyon sa utak ng pasyente ay tila 1 babala ng kamatayan. Naramdaman ni Luna ang panginginig ng kanyang mga daliri sa loob ng surgical gloves. Ang mga salita sa sulat ni Lucas ay tila mga lason na bumubulong sa kanyang isipan. "Hindi mo kaya ito. Dr. Valderrama, look at me." Ang boses ni Mateo ay narinig niya, kalmado at matatag sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Luna sa mga mata ni Mateo sa likod ng surgical mask nito. Mayroon doon na 1 uri ng tiwala
na matagal nang hindi naramdaman ni Luna mula sa ibang tao. Huwag mong pakinggan ang ingay sa pagpapatuloy ni Mateo habang maingat na tumutulong sa pagsaksyon ng dugo. Ang pasyenteng ito ay nakadepende sa iyong kakayahan, hindi sa opinyon ng ibang tao. Breathe, Luna. Focus on the vessel. Huminga ng malalim si Luna. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay maingat na pinunasan ng isang nurse. Isinantabi niya ang anino ni Lucas. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay lumiit lamang sa dulo ng kanyang forceps at ang maliit na ugat na kailangan niyang ayusin. Sa isang napakaliit at tumpak na galaw, naisara ni Luna ang dumurugong ugat. Ang nakakatakot na bilis ng tunog ng monitor ay dahan-dahang bumagal, bumabalik sa isang regular at payapang ritmo. Ang matulis na linya sa screen ay naging isang banayad na alon ng buhay. Pressure is stabilizing, Dr. Valderrama. You did it. Anunsyo ng anesthesiologist. Ang boses ay puno ng relief. Naramdaman ni Luna ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Nang matapos ang operasyon at lumabas siya ng OR, ang kanyang mga binti ay tila naging jelo sa sobrang pagod. Ngunit sa likod ng pagod na yon ay isang uri ng ligaya na hindi kayang bilhin ng anumang mamahaling alahas na ibinigay sa kanya ni Lucas noon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang kanyang ama na si Don Arturo na naghihintay sa malayo. Hindi ito lumapit. Tumango lamang ito nang may pagmamalaki bago lumakad palayo. Sapat na yon para kay Luna. Ngunit ang katahimikan ni Luna ay muling nabulabog nang makita niya ang isang pamilyar na bulto sa dulo ng koridor. Si Lucas. Ang lalaking dating kinatatakutan niya ay mukhang haggard. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Ang lahat ng yabang nito ay tila natunaw na. Luna! Tawag niya. Pilit na lumalapit, ngunit agad na hinarang ng 2 security guard ng ospital. Luna, pakiusap. Kausapin mo ako. Ang kumpanya. Ang lahat ng accounts ko ay naka-freeze. Ang mga tauhan ng tatay mo, kinukuha nila ang lahat. Huminto si Luna. Ilang metro ang layo sa kanya. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya lumayo. Tiningnan niya si Lucas nang walang galit, kundi nang may matinding awa. Awa para sa isang taong hindi alam ang tunay na halaga ng mga bagay na hawak niya hanggang sa mawala ang mga ito. Lucas, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang boses ni Luna ay banayad, ngunit may pinalidad na tila isang saradong libro. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mga desisyon mo. 3 taon kitang binuo, pero sa isang gabi lang, winasak mo ang sarili mo. Pero Luna, paano si Stella, ang bata? Ang desperadong hirit ni Lucas, tila sinusubukan pang gamitin ang moralidad laban sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Iyan ang problema mo, Lucas. Hindi na ako ang babaeng kailangang sumalo sa lahat ng dumi mo. Maging panindigan mo ang pinili mo. Tinalikuran siya ni Luna. Habang naglalakad siya palayo, naririnig niya ang pagsigaw ni Lucas sa likuran niya. Ang tunog ng pag-aaway nito sa mga guard at ang mga pagmamakaawa na tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Pagbalik niya sa doctor's lounge, natagpuan niya si Mateo na may dalang 2 tasang kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Ang init ng tasa sa kanyang palad ay tila isang tahimik na kumpirmasyon ng kanyang bagong simula. You handled that well, sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot. Salamat, Mateo, para sa lahat, sagot ni Luna. Wala yon. Pero alam mo, ang mga anino ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Minsan mas lalo silang humahaba kapag lumulubog na ang araw. Paalala ni Mateo ng may seryosong tono. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at mainit na condo unit, si Stella ay galit na naghahagis ng mga gamit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis, ay punong-puno ngayon ng puot. Anong sabi mo, Lucas? Wala na tayong pera?
Na-freeze ang lahat? Sigaw niya sa telepono. Hindi ito ang usapan. Hindi ako sumama sa'yo para maghirap. Nang ibaba ni Stella ang telepono, kinuha niya ang isang lihim na folder mula sa kanyang bag. Sa loob niyon ay may mga lumang litrato ni Don Arturo at ng isang lalaking duguan sa isang aksidente sa kalsada. Maraming taon na ang nakalilipas. Kung hindi ko makukuha ang yaman ni na Sandoval, kukunin ko ang lahat mula sa mga Valderrama. Bulong ni Stella sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak. Sino ang lalaking nasa larawan? At ano ang tunay na koneksyon ni Stella sa nakaraan ni Don Arturo na maaaring magpabagsak sa bagong binuong mundo ni Luna? You deserve to be happy, Luna. Hindi mo kailangang magbayad para sa mga kasalanang hindi mo naman ginawa. Ang tinig ni Mateo ay parang isang banayad na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo silang dalawa sa roof deck ng ospital kung saan ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila ay tila mga bituing nagkalat sa lupa. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng ulan at usok, ngunit sa pagitan nila may isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi. Isang katahimikang nagbibigay ng puwang para huminga ang isang kaluluwang matagal nang nabulunan sa sarili niyang mga luha. Dahan-dahang itinaas ni Luna ang tasa ng kape na ibinigay ni Mateo. Ang usok na nagmumula rito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng kanyang nakaraan na unti-unti nang naglalaho. Ramdam niya ang init ng baso sa kanyang palad, isang kabaligtaran ng panlalamig na naramdaman niya sa loob ng bahay ng mga Sandoval sa loob ng 3 taon. Salamat, Mateo, mahinang sagot ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo. Sa loob ng 3 taon, nakalimutan ko na kung paano ang pakiramdam nang may kumakausap sa akin na parang isang tao at hindi isang kagamitan sa bahay. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng maraming paliwanag. Ang mga tao ay madalas makalimot sa halaga ng isang hiyas kapag ito ay natatakpan na ng putik. Pero ang putik ay hugas kamay lang, Luna. Ang hiyas, mananatiling nagniningning sa ilalim nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luna. Ang unang tunay na ngiti na hindi pilit, hindi para sa kamera, at hindi para pagtakpan ng sakit. Napansin ni Mateo ang bahagyang panginginig ng kamay ni Luna, ang kamay na may benda pa rin. Nang walang alinlangan, dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang malaking kamay sa ibabaw ng kamay ni Luna. Ang hawak na yon ay hindi mahigpit, hindi mapangangkin. Ito ay isang tahimik na pangako ng proteksyon. Naramdaman ni Luna ang kuryente ng init na dumaloy sa kanyang balat, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang tunog ng kanilang paghinga sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang marinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto ng roof deck. Isang bulto ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng galit at desperasyon, si Lucas. Ang kanyang mukha ay mapula. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang kamay ni Mateo na nakapatong sa kamay ni Luna. Mukha siyang taong galing sa isang mahabang pakikipaglaban. Gusot ang kanyang mamahaling polo, gulo ang kanyang buhok, at ang amoy ng alak ay bahagyang humahalo sa hangin sa paligid niya. Kaya pala, sigaw ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig sa selos. Kaya pala, ang bilis mong itapon ang 3 taon natin. Mayroon na palang naghihintay sa'yo dito. Mayroon ka na palang bagong tagapagligtas. Mabilis na binawi ni Luna ang kanyang kamay, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pandidiri. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap ang lalaking dating naging mundo niya. Lucas, anong ginagawa mo dito? Bawal ang mga bisita sa oras na ito. Bawal? Bakit? Dahil baka mahuli ko kayo? Sarkastikong tawa ni Lucas habang pilit na lumalapit. Luna,
Ganoon ka ba kadesperada? O baka naman ginagamit mo lang ang lalaking ito para saktan ako? Sabihin mo sa akin, magkano ang binabayad mo sa kanya para magpanggap na mahal ka? Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mukha ni Lucas ay napalingon sa lakas ng tama ng palad ni Luna. Ang katahimikan pagkatapos nyon ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw ni Lucas kanina. Huwag mong itulad ang lahat ng tao sa'yo, Lucas. Ang boses ni Luna ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera, at hindi lahat ng tao ay kayang itapon ang kanilang dangal para sa pansamantalang ginhawa. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang security, hindi ako aalis hanggang hindi ka sumasama sa akin. Pilit na hinawakan ni Lucas ang braso ni Luna. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. Tila sinusubukang bawiin ang pag-aari na kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Ngunit bago pa man makagalaw si Luna, isang matibay na kamay ang humawak sa braso ni Lucas. Pinipigilan ang anumang balak nito. Si Mateo ay nakatayo na sa pagitan nila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Bitawan mo siya. Ang boses ni Mateo ay mahaba, kalmado, ngunit may dalang panganib na hindi kayang baliwalain. Ngayon din, nagtagisan ng tingin ang dalawang lalaki. Si Lucas, na puno ng puot at inggit, at si Mateo, na puno ng determinasyon at katotohanan. Ramdam ang tensyon sa hangin, tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Sino ka ba sa akala mo? Asik ni Lucas, pilit na kumakawala. Asawa niya ako. Dati, pagtatama ni Luna sa likod ni Mateo. Dati mo akong asawa, Lucas. Pero sa gabing itinulak mo ako sa mga basag na bubog, sa gabing pinili mo ang kasinungalingan kaysa sa akin, ikaw na mismo ang pumutol sa ugnayang yon. Wala ka ng karapatan sa akin, kahit kailan. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang braso ni Lucas na tila nagtatapon ng isang maruming basahan. Si Lucas ay napapaatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Tumingin siya kay Luna sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nang makaalis si Lucas, muling bumalik ang katahimikan sa roof deck. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang bagong uri ng bigat. Tumingin si Luna kay Mateo, at sa mga mata ng lalaking ito, wala siyang nakitang panghuhusga, tanging pagtanggap. Sa kabilang dako, sa dilim ng parking lot ng ospital, si Stella ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang eksenang nagaganap sa itaas. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa screen nito ay ang isang video ni Luna at Mateo na magkasama sa roof deck. Ang ganda ng palabas ninyo. Bulong ni Stella, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang masamang ngiti. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng kaligayahan ninyo kapag nalaman ng buong mundo ang tungkol sa lihim ni Don Arturo. Anong lihim ang hawak ni Stella na maaaring magwasak sa reputasyon ng pamilya Valderrama Paam? At handa ba si Luna na harapin ang isa pang unos sa gitna ng kanyang muling pagsilang? Kahit magsuot ka pa ng puting coat, Luna, amoy basahan ka pa rin sa paningin ko. Isang hampas lupa na pilit umaakyat sa mataas na lipunan. Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng ospital, dahilan upang mapatigil ang mga nurse, pasyente at mga bumibisita. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay tila isang sandata at ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Sa harap niya, si Luna ay kabaliktaran ng kanyang kaguluhan, kalmado, matikas, at nakasuot ng malinis na doctor's coat. Kakatapos lamang ni Luna sa isang mahabang shift. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay payapa dahil sa matagumpay na operasyong ginawa niya sa isang matandang lalaking walang pambayad na kinuha niya bilang charity case. Ang nangiti ng pasyente kanina, ang kanyang bitamina. Ngunit ang boses ng dating biyenan, ang lason, na sumisira sa kanyang gabi.
Dahan-dahang lumapit si Luna, hindi mabilis at hindi rin takot. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng kanyang bagong pagkatao. Doña Carmen, nasa loob po kayo ng isang ospital, hindi sa palengke. Ang boses ni Luna ay banayad, ngunit may talim na, tila isang scalpel. Kung wala po kayong kailangang medikal, pakiusap po ay umalis na kayo. Marami po kaming pasyenteng kailangang magpahinga. Aba, at natutunan mo na akong sagot-sagutin ngayon? Lalong nag-apoy ang galit sa mga mata ng matanda. Lumapit siya kay Luna at dinuro ito. Huwag mong kalimutan, Luna. Kung hindi dahil sa anak ko, nanatili kang isang walang kwentang asawa sa probinsya. Ngayon, dahil lang nalaman naming anak ka ng may-ari ng ospital na ito, akala mo ay sino ka na? Isang manggagamit. Ginamit mo ang anak ko para itago ang baho ng pamilya mo. Sa isang sulok, nakita ni Luna si Mateo na papalapit. Ang kanyang mukha ay seryoso at handang sumaklolo. Ngunit itinaas ni Luna ang kanyang kamay. Isang senyas na kaya niya ito. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga demonyo ng mag-isa. Ginamit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luna. Sino po ba ang gumamit sa kanino, Doña Carmen? 3 taon ninyo akong ginawang katulong. 3 taon ninyong kinuha ang bawat sentimo ng allowance na ibinibigay ni Lucas sa akin para ibayad sa mga utang ninyo sa sugal. 3 taon ninyo akong hinayaang matulog sa sofa kapag lasing ang anak ninyo. Sino po ang manggagamit? Napanganga si Doña Carmen. Hindi niya inaasahan na ilalabas ni Luna ang mga lihim na matagal na nilang itinago sa likod ng kanilang marangyang pangalan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, ang mga tingin ng panghuhusga ay nalipat sa matanda. Wala kang ebidensya, sigaw ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa kahihiyan. Ang ebidensya ay nasa mga pasa sa braso ko na matagal ko nang itinago at sa mga resibo ng bangko na nasa akin pa rin hanggang ngayon. Sagot ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa matanda. Umalis na po kayo. Bago ko patawagin ang pulis para sa trespassing at public disturbance. Habang padabog na umalis si Doña Carmen, naramdaman ni Luna ang bahagyang panginginig ng kanyang tuhod. Hindi madali ang harapin ang taong 3 taon mong kinatatakutan. Isang mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Mateo. You are brave, Luna. Bulong ni Mateo. Napatahimik mo ang bagyo. Salamat, Mateo. Pero alam ko, hindi pa ito ang huli. Buntong hininga ni Luna. Samantala, sa labas ng ospital, lulan ng isang lumang sasakyan, pinapanood ni Lucas ang lahat. Nakita niya ang kanyang ina na pinalayas at nakita niya ang paglapit ni Mateo kay Luna. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa inggit at pagsisisi. Sa loob ng 3 taon, si Luna ang kanyang lucky charm. Mula nang umalis ito, ang kanyang negosyo ay gumuho. Ang kanyang mga kaibigan ay tinalikuran siya. At ang tanging natira sa kanya ay si Stella, na ngayon ay tila isang estranghero na puro pera lamang ang bukambibig. Kinuha ni Lucas ang kanyang cellphone at tinawagan si Stella. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Busy ako, Lucas. Maghanap ka ng paraan para makakuha ng pera o wag mo na akong tawagan. Ang malamig na sagot ni Stella bago pinutol ang linya. Hindi alam ni Lucas, si Stella ay kasalukuyang nasa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant, kaharap ang isang taong hindi inaasahan. Gawin mo ang sinabi ko, Stella. Ang boses ng isang lalaki ay madilim at puno ng utos. Ilabas mo ang ebidensya laban kay Don Arturo. Kapag bumagsak ang Balderrama, mapupunta sa atin ang lahat. At si Luna? Siya ang unang magdurusa. Sino ang lalaking kasabot ni Stella? At ano ang tunay na balak nila laban sa pamilya ni Luna? Sa likod ng mga marangyang damit at matatamis na salita, may isang madilim na katotohanang matagal nang itinatago ni Stella. Para sa kanya,
Ang bawat ngiti ay isang patibong at ang bawat haplos ay isang lason. Habang ang buong mundo ay nakatingin kay Luna bilang isang matapang na babaeng nagbabalik sa kanyang trono, si Stella naman ay abala sa paghabi ng isang sapot na balak niyang itali sa leeg ng pamilya Valderrama. Maagang natapos ang shift ni Luna sa ospital. Sa halip na umuwi agad, napadaan siya sa pediatric ward. Doon, nakita niya ang isang maliit na batang babae na umiiyak sa gilid ng kama. Ang kanyang paboritong manika ay naputol ang isang braso. Tila ba ang buong mundo ng bata ay gumuho sa maliit na aksidenteng iyon. Dahan-dahang lumapit si Luna. Hindi siya lumapit bilang isang kinatatakutang neurosurgeon, kundi bilang isang babaeng alam ang pakiramdam ng mabasag. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata at kinuha ang braso ng manika. Alam mo ba? Minsan ang mga bagay na nasisira ay mas tumitibay kapag naayos. Bulong ni Luna habang maingat niyang idinidikit ang braso ng manika gamit ang isang medical tape na kinuha niya sa kanyang bulsa. Hindi dahil may lamat na ito ay wala na itong kwento. Ang bawat sugat ay tanda na lumaban ka. Ang bata ay tumigil sa pag-iyak at tumingin kay Luna nang may pagkamangha. Nang maibalik ang braso ng manika, isang munting ngiti ang sumilay sa mukha nito. Niyakap ng bata si Luna. Isang yakap na simple, walang halong interes, at puno ng purong pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luna ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa operating room. Ito ang kanyang golden moment, ang paalala kung bakit niya piniling maging doktor. Ngunit ang kapayapaang iyon na ngayon ay mabilis na naglaho nang makatanggap siya ng isang hindi kilalang mensahe sa kanyang telepono. Ang ganda ng iyong pagbabalik, Dr. Valderrama. Pero hanggang kailan mo kaya itatago ang dugo sa kamay ng iyong ama? Nanginig ang mga kamay ni Luna. Sino ang magpapadala nito? Sa kabilang dako, sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, si Stella ay hindi na ang mahinhing babaeng kilala ni Lucas. Nakatayo siya sa harap ng isang lalaking nakaupo sa dilim, si Victor, isang lalaking may malalim na galo sa mukha at mga matang puno ng paghihiganti. I told you, Victor, I can handle Lucas. He's so easy to manipulate. Ang boses ni Stella ay puno ng lamig, malayo sa pa-victim na tono niya kanina. Sa harap ni Doña Carmen, nakuha ko na ang tiwala niya. Pero ngayon, kailangan na nating kumilos laban sa matandang Valderrama. He ruined our family, Victor. He killed our father and walked away like a hero. Siguraduhin mo lang, Stella. Ang boses ni Victor ay parang tunog ng pagkayod ng bakal sa semento. 3 dekada akong naghintay sa pagkakataong ito. Gusto kong makita si Don Arturo na nakaluhod habang pinapanood niyang nadudurog ang kanyang kaisa-isang anak. Kinuha ni Stella ang isang lumang litrato mula sa kanyang bag. Ipinapakita nito ang isang madugong aksidente sa kalsada kung saan isang sasakyan ang nahulog sa bangin. Sa tabi nito ay si Don Arturo noong kabataan niya. Ang mukha ay puno ng kaba at pagsisisi. Hindi alam ni Luna ang tungkol dito. Sabi ni Stella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak. I'm going to make sure she finds out in the most painful way possible. Sisirain ko ang tiwala niya sa ama niya. Kapag nawala ang suporta ni Don Arturo, si Luna ay magiging basura na lang ulit. Nang gabing iyon, pauwi na si Luna nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Isang itim na sasakyan ang nananatiling ilang metro ang layo sa kanya. Binilisan niya ang kanyang paglalakad patungo sa parking lot. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa kanyang kotse, mabilis niya itong binuksan at pumasok. Ngunit bago pa niya mailak ang pinto, isang kamay ang humarang dito. Luna, kailangan nating mag-usap. Hindi si Stella, hindi si Victor, si Lucas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi maipaliwanag. Luna, please. Si Stella, hindi siya ang akala natin.
Bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig. May nahanap akong mga papel sa gamit niya. Luna, nasa panganib ka, nasa panganib ang tatay mo. Bago pa makasagot si Luna, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang itim na sasakyang sumusunod kay Luna ay mabilis na huminto sa likuran nila. Dalawang lalaking nakamaskara ang bumaba at sa kanilang mga kamay ay may mga hawak na tila mga bagay na hindi magdadala ng mabuti. "Takbo, Luna!" sigaw ni Lucas habang pilit niyang hinaharangan ang mga lalaki. Ang huling nakita ni Luna bago siya mabilis na humarurot palayo ay si Lucas na itinulak sa sahig. At ang isa sa mga lalaki na nakatingin ng diretso sa kanya, ang mga mata nito ay tila pamilyar, mga matang puno ng puot na tila nakita na niya sa mga lumang litrato ng kanyang ama. Sino ang mga lalaking iyon? At si Lucas ba ay tunay na nagbabago? O ito ay isa na namang bahagi ng laro ni Stella? Hindi mo ba naiisip, Lucas? Wala na kayong pera, wala na kayong kapangyarihan. Bakit pa ako mananatili sa isang bahay na amoy kahirapan at kabiguan? Ang mga salitang yon ni Stella ay tila isang malupit na hagupit sa natitirang dangal ni Lucas. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang madilim na sala habang pinapanood si Stella na nag-eempake ng mga gamit. Ang babaeng dati ay tila isang anghel na nagligtas sa kanya mula sa tuyo na buhay kasama si Luna. Ngayon ay tila isang estrangherong may pusong bato. Ang kanyang boses, na dati ay malambing, ay puno na ngayon ng pandidiri. Habang nagaganap ang komprontasyong ito, si Luna naman ay nasa loob ng kanyang silid sa mansyon ng mga Valderrama. Mahigpit niyang hawak ang kanyang telepono, ang mensaheng natanggap niya tungkol sa dugo sa kamay ng kanyang ama ay tila isang multong hindi siya tinatantanan. Tumingin siya sa isang lumang litrato nila ni Don Arturo sa kanyang bedside table. Nakikita niya ang isang amang mapagmahal, isang bayani sa kanyang paningin. Ngunit ang bawat salita ng banta ay tila isang lamat na unti-unting sumisira sa imaheng iyon. Naramdaman ni Luna ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng panganib na nakapaligid sa kanila. Gusto niyang itanong sa kanyang ama ang katotohanan, ngunit ang takot na baka may bahid nga ng dumi ang kanilang pangalan ay pumipigil sa kanyang dila. Sa kabilang panig ng lungsod, si Lucas ay hindi na nakapagpigil. Nilapitan niya si Stella at hinawakan ang braso nito, hindi para saktan, kundi para humingi ng sagot. Ang bata, Stella, ang anak natin, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan? Iiwan mo ba pati ang magiging anak natin? Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Anak? Lucas? Ganoon ka ba talaga kauto-uto? 3 taon mo nang kasama si Luna pero hindi mo alam kung paano ang pakiramdam ng isang totoong buntis? Kinuha ni Stella ang isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa kanyang bag at inihagis ito sa dibdib ni Lucas. Iyan ang sekreto ng morning sickness ko. Mga gamot, para lang magmukha akong matamlay. Walang bata, Lucas. Walang anak na magtatali sa atin. Ginamit lang kita para mapalapit sa mga Valderrama. Pero dahil sa katangahan mo, nawalan ka na ng silbi. Ang tunog ng pagbagsak ng lalagyan ng gamot sa sahig ay tila tunog ng huling pag-asa ni Lucas na naglalaho. Napabitaw siya sa braso ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, ang pagsira niya sa buhay ni Luna. Lahat ng yon ay para sa isang malaking kasinungalingan. Samantala, sa ospital ng sumunod na araw, napansin ni Mateo ang pagiging balisa ni Luna. Habang naglalakad sila sa hallway, nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang isang medical chart. Hindi na nakapagpigil si Mateo. Hinila niya si Luna patungo sa isang tahimik na silid. Luna, look at me. Ang boses ni Mateo ay banayad ngunit matatag. Something is wrong.
Kahapon pa kita napapansin. Is it about Lucas again? Umiling si Luna. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Hindi ito tungkol kay Lucas, Mateo. May mga bagay akong nalaman tungkol sa pamilya ko. Mga bagay na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mga kamay ni Luna. Pinipigilan ang panginginig nito. Whatever it is, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. We will face this together, step by step. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mainit na yakap. Ipinatong ni Luna ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo at sa loob ng ilang segundo, hinayaan niyang dalhin ng lalaki ang bigat na kanyang nararamdaman. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng purong tiwala at kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Luna. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang boses na malamig at puno ng puot. Dr. Valderrama, kung gusto mong maligtas ang iyong ama, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4 ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Kung hindi, ang lahat ng itinatago ni Don Arturo ay sasabog sa mukha ninyong dalawa. Kasabay ng pagputol ng linya ay ang pagpasok ni Lucas sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nakita niya sina Luna at Mateo na magkasama. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang selos sa kanyang mga mata. Tanging takot. Luna, huwag kang pupunta, sigaw ni Lucas habang pilit na humihingal. Nakita ko si Stella. Kasama niya si Victor. Pinaplano nilang patayin ka, Luna. Pinaplano nilang ubusin ang pamilya ninyo. Sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaandar. At sa loob nito, si Victor ay may hawak na isang detonator. Nakatingin siya sa gusali ng ospital nang may masamang ngiti. Ang pagdududa ang papatay sa kanila. Stella, bulong ni Victor sa kanyang radyo. At ang katotohanan ang magiging libingan nila. Ano ang gagawin ni Luna? Maniniwala ba siya sa babala ni Lucas? O susundin niya ang utos ng misteryosong tumawag para iligtas ang kanyang ama? Isang malaking kasinungalingan ang lahat, Luna. Simulat sa pool, ginawa tayong mga kagamitan sa isang dula-dulaan na wala tayong kaalam-alam. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal, tila isang sirang plaka na pilit inuulit ang isang masakit na kanta. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital sa harap ni Luna at Mateo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakapamulsa sa yabang, ay nanginginig ngayon habang hawak ang isang manipis na folder. Ang bawat patak ng pawis at dugo sa kanyang mukha ay tila mga titik ng isang mahabang liham ng pagsisisi na huli na para basahin. Sa kabilang banda, si Luna ay nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Ang puting coat na suot niya, na dapat ay simbolo ng kanyang lakas, ay tila naging napakabigat sa kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang folder na iniaabot ni Lucas. Sa loob niyon ay mga dokumento ng ospital, hindi kay Stella, kundi ang orihinal na medical records na nagpapatunay na si Stella ay kailanman hindi nagdalang tao. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa likod ng mga pekeng ultrasound ay may isang lumang ulat ng pulisya mula 30 taon na ang nakalilipas. Isang aksidente sa kalsada kung saan isang sasakyan ang nahulog sa bangin. Ang driver na namatay ay ang ama ni Stella at Victor. At ang taong nakabangga sa kanila, ang taong tumakas sa takot noong gabing iyon, ay walang iba kundi ang isang batang Arturo Valderrama. Ang mundo ni Luna ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat hininga niya ay naging isang pakikipaglaban. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang bayani, bilang isang taong may malinis na budhi, ay unti-unting gumuho sa kanyang harapan. Dahan-dahang lumapit si Mateo at hinawakan ang siko ni Luna
upang alalayan ito. Luna, breathe. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Papa, bulong ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Kaya ba? Kaya ba lagi niyang sinasabing ang utang ay dapat bayaran? Kaya ba lagi siyang tumutulong sa mga mahihirap dahil sa konsensya? Luna, hindi yan ang mahalaga ngayon. Pigil ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Stella, hindi siya tumitigil. Ang paghihiganti niya ay hindi lang para sa pera. Gusto niyang makita ang tatay mo na nawawala ang lahat, gaya ng nangyari sa pamilya nila. At ang huling bahagi ng plano niya ay ikaw, Luna. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Ang mga security guard ay mabilis na tumatakbo patungo sa kabilang wing ng ospital. Ang mga pasyente ay nagsimulang maglabas ng mga tunog ng kaba at pagkalito. Anong nangyayari? Tanong ni Mateo sa isang nurse na nagmamadali. Dr. Alcacid, may isang babaeng pumasok sa opisina ni Don Arturo. May hawak siyang baril at may mga kasama siyang lalaking may takip ang mukha. Hindi na nag-isip pa si Luna. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, tumakbo siya patungo sa opisina ng kanyang ama. Naririnig niya ang sigaw ni Mateo at ni Lucas sa likuran niya. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama. Kahit may lihim man ito, kahit nagkamali man ito sa nakaraan, ito pa rin ang taong bumuhat sa kanya noong siya ay durog na durog. Pagdating niya sa harap ng opisina, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Sa loob, nakita niya si Don Arturo na nakaupo sa kanyang silya, kalmado ngunit maputla. Sa harap niya ay nakatayo si Stella. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong babaeng naging mitya ng pagkawasak ng marriage ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot at ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatutok ang isang baril sa dibdib ng matanda. Sabihin mo, Arturo! Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sabihin mo sa anak mo kung paano mo pinatay ang tatay ko. Sabihin mo sa kanya kung paano mo kami iniwan sa putikan habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman. Pumasok si Luna sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Stella, itigil mo ito. Pakiusap. Nilingon siya ni Stella, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Oh, ang paboritong anak. Dumating na ang huling manonood. Alam mo ba, Luna, ang asawa mo, ang kumpanya ninyo, ang lahat ng drama sa bahay niyo, bahagi lang yon para mapalapit ako dito. Para masaktan ka, dahil alam kong ikaw ang pinakamahalaga sa kanya. Tumingin si Luna sa kanyang ama. Papa, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Ipinikit ni Don Arturo ang kanyang mga mata. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Luna, anak, ang nakaraan ay isang aninong hindi ko kailanman natakasan. Gusto kong sabihin sa'yo, pero natatakot akong itakwil mo ako. Kaya pinili mong magsinungaling? Asik ni Stella. Ngayon, sa harap ng anak mo, tatanggapin mo ang parusa. Dahan-dahang idiniin ni Stella ang dulo ng baril sa noo ni Don Arturo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Tila bawat tibok ng puso ay isang tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali. Stella, huwag! Sigaw ni Luna habang pilit na lumalapit. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa bintana. Isang usok ang biglang bumalot sa buong silid, nililito ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humila kay Luna palayo, at isang putok ang umalingaw-ngaw. Binabasag ang katahimikan ng gabi. Sino ang binaril? At sa gitna ng usok at kaguluhan, sino ang tunay na kaibigan at sino ang kaaway na nagtatago sa dilim? Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila mga titik ng isang huling hiling na hindi na mabibigkas. Sa gitna ng makapal na usok na bumabalot sa opisina, ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng disinfectant ng ospital, isang mapait na paalala na ang kamatayan ay walang pinipiling lugar.
Nang dahan-dahang humupa ang usok, ang unang nakita ni Luna ay ang kanyang ama na nakatayo pa rin. Ang mukha ay puno ng panginginig, ngunit sa paanan nito, isang bulto ang nakahandusay, si Lucas. Sa huling sandali, nang dumiin ang daliri ni Stella sa gatilyo, si Lucas ay kumawala mula sa hawak ni Mateo at humarang sa pagitan ng baril at ni Luna. Ang bala na dapat ay tatapos sa buhay ng kanyang ama o sa kanya ay bumaon sa balikat ng lalaking 3 taon niyang itinuring na kaaway. Lucas! Ang sigaw ni Luna ay tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Lucas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay biglang naging matatag dahil sa kanyang tungkulin bilang doktor. Pinindot niya ang sugat ni Lucas gamit ang kanyang puting coat na mabilis na nabahiran ng matingkad na pula. Luna, patawad. Patawad sa lahat. Bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng paghihirap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang, ay nanlalabo na ngayon, ngunit pilit pa ring nakatingin sa mukha ni Luna. Huwag kang magsalita, Lucas. Manatili kang gising. Utos ni Luna, habang ang mga luha niya ay pumapatak sa mukha ng lalaki. Sa kabilang dako ng silid, si Stella ay nakatayo pa rin. Ang baril ay nalaglag na sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkalito. Bago pa siya makagalaw, mabilis siyang nayakap at napusasan ng mga security guard at ni Mateo. Hindi pa tapos ito, Arturo, sigaw ni Stella. Habang hinihila siya palabas, ang dugo ng pamilya ko ay nasa kamay mo. Hindi mabubura ng isang bayaning asawa ang kasalanan mo. Nang mailabas si Stella, ang atensyon ng lahat ay natuon sa naghihingalong si Lucas. Mabilis na dumating ang medical team at isinakay siya sa stretcher. Si Luna, na hindi bumibitaw sa kamay ni Lucas, ay sumama sa loob ng elevator patungo sa emergency room. Lumipas ang mga oras na tila humahaba ng walang hanggan sa loob ng waiting area. Nakaupo si Don Arturo sa isang sulok, nakatakip ang mga kamay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nawalan ng saysay ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman. Harapin ang katotohanang muntik na niyang masaktan ang sarili niyang anak dahil sa bigat ng nakaraan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Luna, halatang pagod, ang mga matay namumugto. Agad siyang nilapitan ng kanyang ama. Anak, kumusta siya? Mahinang tanong ni Don Arturo. Nanginginig ang boses, puno ng pangamba. Ligtas na siya, Papa. Hindi tinamaan ng mahahalagang ugat, pero marami siyang nawalang dugo. Sagot ni Luna, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ngayong ligtas na siya, kailangan nating mag-usap. Ang tungkol sa 30 taon na ang nakalilipas. Yumuko si Don Arturo. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging napakabigat. Hindi ko sinasadya, Luna. Gabi noon, malakas ang ulan. Hindi ko nakita ang sasakyan nila hanggang sa huli na ang lahat. Natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya tumakas ako. At sa pagtakas mo, iniwan mo ang 2 bata na lumaking puno ng puot. Dugtong ni Luna, ang bawat salita ay may dalang pait. Ang lahat ng tulong mo sa ospital, ang pagiging charity case ng mga mahihirap, lahat ba yun ay pambayad sala lang? Hindi ko alam kung paano babayaran ng isang buhay, Luna. Ang tanging alam ko lang ay gawin ang lahat para hindi ka madamay sa dumi ng nakaraan ko. Sagot ng matanda, habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Nang gabing iyon, pumasok si Luna sa kwarto ni Lucas. Nakita niya ang lalaking dating nagpahirap sa kanya na ngayon ay maputla at nakakabit sa mga makina. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Nagmulat ng mata si Lucas. Nang makita niya si Luna, isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Buhay pa ba ako? Oo, Lucas, buhay ka pa. Sagot ni Luna habang inaayos ang kumot nito.
Bakit mo ako iniligtas, Luna? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay. Bulong ni Lucas. Dahil isa akong Dr. Lucas at dahil hindi ako katulad mo, ang galit ay hindi tinatapatan ng isa pang kamatayan. Sagot ni Luna. Hinawakan ni Lucas ang dulo ng daliri ni Luna, isang hawak na puno ng pagmamakaawa. Alam kong hindi na tayo babalik sa dati. Alam kong wala na akong karapatan sa'yo. Pero sana ay mapatawad mo ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kapayapaan ng puso mo. Tumingin si Luna sa bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa madilim na langit. Ang kapatawaran ay isang mahabang landas at hindi niya alam kung kailan siya makakarating sa dulo niyon. Ngunit bago pa makasagot si Luna, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Si Mateo ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay seryoso. Luna, kailangan mong makita ito. Si Victor, ang kapatid ni Stella, hindi pa siya nahuhuli ng pulis at may nahanap kaming bomba sa basement ng ospital. Saan nagtatago si Victor? At sapat ba ang pagsisisi ni Lucas para mailigtas ang ospital mula sa huling hagupit ng paghihiganti? Pagod na ako, Mateo. Pagod na akong maging biktima ng mga aninong hindi ko naman ginawa, ngunit pilit na humahabol sa akin. Ang boses ni Luna ay tila isang tuyong balon. Walang laman, walang buhay. Tanging ang alingawngaw ng pagod ang nananatili. Nakatayo siya sa gitna ng nagkakagulong lobby ng ospital. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya sa labas ay tila isang mapait na musika ng babala, habang ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling ilikas ang mga pasyente. Ang bawat takbo ng mga paa sa sahig ay naglalabas ng tunog ng nag-uumpugang sapatos, ngunit para kay Luna, ang lahat ay tila naka-slow motion. Sa gitna ng kaba at takot ng lahat, isang mainit at matatag na kamay ang humawak sa kanyang nanginginig na balikat. Si Mateo. Hindi ito umalis sa tabi niya. Kahit na ang utos ng pamunuan ay ilikas ang lahat ng staff na hindi kailangan sa operasyon ng seguridad. Luna, tingnan mo ako. Ang boses ni Mateo ay mababa. Parang isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nandito ako. Hindi kita iiwan sa dilim na ito. Ang mga anino ay nawawala rin kapag hinarap natin ang liwanag. Tumingin si Luna sa mga mata ni Mateo. Sa loob ng 3 taon, kasama si Lucas, ang tanging naramdaman niya ay ang kailangan niyang magsilbi, kailangang maging sapat, kailangang maging perpekto. Ngunit sa harap ni Mateo, pakiramdam niya ay sapat na siya kahit siya ay durog. Isang luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi, na agad namang pinunasan ni Mateo gamit ang kanyang hinlalaki. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagtanggap na hindi niya kailangang dalhin ang mundo ng mag-isa. Sa gitna ng banta ng pagsabog, sa gitna ng kahihiyan ng kanyang pamilya, natagpuan niya ang isang pusong handang manatili. Kailangan nating hanapin si Victor, Mateo. Bulong ni Luna. Ang kanyang determinasyon ay muling nag-aapoy. Alam ko kung nasaan ang lumang generator room sa basement. Doon ang tanging lugar na hindi madaling mapansin ng mga guard. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdanan patungo sa kailaliman ng ospital. Ang bawat baitang ay tila isang hakbang patungo sa kawalan. Ang katahimikan sa basement ay nakakabingi. Tila ang hangin mismo ay natatakot na gumalaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang paghinga at ang bawat dahan-dahang pagtapak sa semento. Nang marating nila ang dulo ng pasilyo, nakita nila ang pinto ng generator room na bahagyang nakabukas. Sa loob, isang anino ang nakaupo sa sahig. May hawak na isang maliit na kagamitang may mga makukulay na wire. Si Victor. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang kriminal, kundi mukha ng isang batang nawala sa gitna ng kagubatan, puno ng lito, sakit at puot. Huwag kayong lalapit. Sigaw ni Victor, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang pindot ko lang nito, matatapos na ang lahat. Ang ospital na itinayo.
sa dugo ng tatay ko ay magiging abo na lang. Huminto si Luna. Pinigilan niya ang paglapit ni Mateo. Victor, pakinggan mo ako. Alam ko ang sakit. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Ang tatay ko, nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali na hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Madaling sabihin, yan dahil ikaw ang nasa itaas. Asik ni Victor. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang maruming mukha. Kami ni Stella, lumaki kaming walang makain habang ikaw ay nag-aaral sa magagandang paaralan. Ang katarungan ay para lang sa inyong mga mayayaman. Hindi katarungan ang pumatay ng mga inosenteng tao sa ospital na ito, Victor. Ang boses ni Luna ay naging banayad, puno ng empatiya. Ang mga pasyente sa taas, sila ang mga taong tinutulungan namin araw-araw. Mga taong katulad niyo rin na biktima ng tadhana. Kung itutuloy mo ito, magiging katulad ka lang ng taong kinamumuhian mo. Dahan-dahang ibinaba ni Victor ang kanyang kamay. Ang kanyang balikat ay nagsimulang gumanit sa paghikbi. Wala na akong pupuntahan, doktora. Wala na si Stella. Wala na ang lahat. Mayroon pa, Victor. Mayroon pang pagkakataon para sa katotohanan, sabi ni Luna, habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa niya maabot ang kamay ni Victor, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ang narinig. Kasunod ang mga yabag ng mga pulis na mabilis na bumababa sa basement. Sa takot at pagkagulat, biglang napapindot ni Victor ang isa sa mga wire. Isang matinis at mabilis na tunog ng timer ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang pulang numero sa maliit na screen ay nagsimulang bumilang ng mabilis. 10 segundo. Takbo, Luna! Labas! Sigaw ni Mateo habang pilit niyang hinahila si Luna palayo. Ngunit hindi gumalaw si Luna. Nakatingin siya kay Victor na tila ba naging estatwa sa takot. Alam ni Luna na kung iiwan niya ito, walang matitira, kundi ang pagsisisi. 9, 8, 7, sa gitna ng panganib. Isang desisyon ang kailangang gawin ni Luna. Ililigtas ba niya ang kanyang sarili kasama si Mateo? O susubukan niyang pigilan ang pagsabog kasama ang taong gustong pumatay sa kanila? At sa itaas, si Lucas ay nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. Tila nararamdaman ang panganib na kinakaharap ng babaeng binuwis niya ang buhay. Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte. Minsan, ito ay nakabaon sa pusod ng isang amang handang isuko ang lahat para sa kanyang anak. Sa loob ng madilim at masikip na generator room, ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Ang mapulang liwanag mula sa timer ng bomba ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ni Victor, na ngayon ay punong-puno ng pagsisisi. 5, 4, 3. Ang bawat tibok ng puso ni Luna ay tila nakikipag-unahan sa mabilis na pagtakbo ng mga numero sa screen. Victor, bitawan mo ang wire. Ako na ang gagawa. Ang boses ni Mateo ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan kahit na ang kamatayan ay nakatitig na sa kanila. Ngunit sa halip na lumayo, hinawakan ni Luna ang nanginginig na kamay ni Victor. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali, kung saan ang puot ay natalo ng purong habag. Ramdam niya ang lamig ng balat ng lalaki, ang panginginig na nagmumula sa isang kaluluwang matagal nang nagugutom sa katarungan. Hindi ka mamamatay rito, Victor. Hindi kita hahayaang maging biktima muli. Bulong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ng lalaki. Sa huling 2 segundo, sa tulong ng mga instruksyon ni Mateo, nagawang putulin ni Victor ang tamang wire. Ang matinis na tunog ng timer ay biglang tumigil. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng panganib kanina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Luna, Mateo at Victor, habang ang amoy ng luma at malamig na semento ay tila naging amoy ng kalayaan. Dahan-dahang pumasok ang mga awtoridad. Nang pusasan si Victor,
Hindi na ito lumaban. Tumingin siya kay Luna ng may mga matang basa ng luha, isang tingin na hindi na humihingi ng dugo, kundi humihingi ng tawad. Nang makalabas sila sa basement, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanila. Ngunit ang kapayapaan ay tila malayo pa rin. Sa lobby ng ospital, nakatayo si Don Arturo, nakatingin sa labas ng salaming pinto. Ang kanyang tindig ay hindi na tila isang hari. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Tila pasan niya ang bigat ng 30 taon na panlilinlang. Papa, tawag ni Luna habang papalapit siya. Lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Tapos na ang pagtatago, Luna. Ang lihim na iniingatan ko para protektahan ka ang siya ring unti-unting sumira sa atin. Hindi na naghintay si Don Arturo na tanungin pa. Sa harap ng mga pulis na naroon at sa harap ng kanyang kaisa-isang anak, inamin niya ang lahat. Ang aksidenteng naganap 3 dekada na ang nakalilipas, ang pagtakas niya dahil sa takot na mawala ang kanyang kinabukasan, at ang bawat sentimong ibinayad niya sa mga charity cases bilang pilit na pambayad sala. Kailangan kong harapin ang katarungan, anak, para sa iyo at para sa sarili ko. Ang boses ni Don Arturo ay nanginginig, ngunit may pinalidad. Habang pinapanood ni Luna ang kanyang ama, na dahan-dahang isinasakay sa sasakyan ng pulis, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Si Mateo ay nananatiling nakatayo roon, tila isang poste na hindi matitinag ng anumang bagyo. Maayos na ang lahat, Luna. Ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa inyo, sabi ni Mateo, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Luna. Sa kabilang dako ng ospital, sa loob ng isang pribadong silid, si Lucas ay nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang sugat sa balikat ay may munting kirot pa rin, ngunit ang mas matinding sakit ay ang makitang masaya si Luna sa piling ng iba. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang pag-alis ng sasakyan ng pulis at ang pag-alis ng kanyang biyanan. Pumasok si Luna sa silid ni Lucas pagkatapos ng ilang oras. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng dating galit, tanging kapayapaan. Lucas, salamat sa pagligtas sa amin ni Papa. Hindi ko yun makakalimutan, simula ni Luna, habang nananatiling may distansya sa pagitan nila. Wala yun, Luna. Siguro yun na lang ang tanging paraan para mabura ko kahit konti ang mga kasalanan ko sa iyo, sagot ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ano nang mangyayari ngayon? Wala na ang tatay mo. Wala na rin ang kumpanya ko. Tumingin si Luna sa labas, kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat ng mataas. Magsisimula tayong muli, Lucas, pero sa magkaibang landas. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ibig sabihin nito, sapat na ang sakit para bitawan na ang lahat. Nang lumabas si Luna ng silid, iniwan niya si Lucas na nakatitig sa kawalan. Sa pasilyo, naghihintay si Mateo. Ngunit bago pa sila makalayo, isang nurse ang lumapit kay Luna na may dalang isang lumang envelope na nahanap sa mga gamit ni Don Arturo bago ito dinala sa presinto. Doktora, iniwan po ito ni Don Arturo para sa inyo. Sabi niya, basahin niyo raw po ito kapag handa na kayo. Sabi ng nurse. Binuksan ni Luna ang envelope. Sa loob niyon ay may isang lumang dokumento ng pag-aari at isang sulat na may petsang bago pa sila ikasal ni Lucas. Nang basahin ni Luna ang nilalaman, nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang kanyang paghinga. Mateo, kailangan nating makita ang abogado ni Papa, bulong ni Luna. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ano ang nakasulat sa dokumento? At paano nito mababago ang lahat ng alam ni Luna tungkol sa kanyang kasal kay Lucas at sa yaman ng mga Valderrama? Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malamang niloko ka, kundi ang malaman na ang taong pinag-alayan mo ng buhay ay ang siya palang aninong sumisipsip sa iyong liwanag nang hindi mo namamalayan. Ang boses ni Attorney Rivera ay tila isang malayo at malabong ugong sa pandinig ni Luna
habang nakaupo siya sa loob ng malamig na opisina ng kanilang pamilya. Hawak niya ang dokumentong ibinigay ng nurse, isang lihim na kasunduan na may pirma ni Don Arturo at ni Doña Carmen Sandoval. May petsang ilang linggo bago ang kanyang kasal kay Lucas. Dr. Luna, kailangang malaman ninyo. Simula ng abogado, ang boses ay puno ng pait. Hindi kailanman naghirap ang pamilya Sandoval nung ikinasal kayo. Ang totoo, bilyon-bilyon ang ibinayad ng iyong ama sa kanila para lamang tanggapin ka at tratuhin ng maayos. Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang puhunan ng kumpanya ni Lucas, lahat iyon ay galing sa dote na ibinigay ni Don Arturo. Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Ang bawat pangungutya sa kanya ni Doña Carmen na siya ay hampas lupa, ang bawat pambabaliwala ni Lucas dahil siya ay pabigat. Lahat ng yun ay isang malaking laro. Sila ang nakikinabang sa kayamanan ng kanyang ama habang dinuduraan ang kanyang pagkatao. Kaya pala, bulong ni Luna, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Kaya pala ayaw nila akong hiwalayan noon kahit anong gawin nila, dahil ako ang kanilang gintong itlog. Hindi na natapos ni Luna ang usapan dahil sa isang biglaang tawag mula sa seguridad ng ospital. Si Stella, na nakatakas habang inililipat ng sasakyan ng pulis, ay nakitang umaakyat sa roof deck ng ospital at may dala itong pampasabog na balak gamitin para tapusin ang lahat. Mabilis na tumakbo si Luna. Hindi siya natakot. Sa pagkakataong ito, ang kanyang galit ay mas matindi pa kaysa sa anumang panganib. Nang marating niya ang roof deck, ang hangin ay humahampas ng malakas. Nililipad ang kanyang doctor's coat. Sa dulo ng pasimano, nakatayo si Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hawak ang isang maliit na device. "Huwag kang lalapit, Luna!" Sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay halos maputol dahil sa iyak. Nasa kulungan na si Arturo, pero hindi sapat yon. Gusto kong maramdaman niyo ang mawalan ng lahat, gaya ng naramdaman namin ni Victor. Stella, itigil mo na ito, sigaw ni Luna habang dahan-dahang lumalapit. Alam ko na ang lahat. Alam kong tinulungan kayo ng tatay ko noon. Ipinadala niya ang pondo para sa pag-aaral niyo at para sa pagpapagamot ng nanay niyo. Pero ninakaw yun ng tito niyo. Hindi si Papa ang pumatay sa kinabukasan niyo, kundi ang sarili ninyong kadugo. Natigilan si Stella. Ang kanyang kamay na nasa gatilyo ay nanginig. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ginagamit mo lang ang talino mo para lituhin ako. Basahin mo ito. Inihagis ni Luna ang folder na naglalaman ng mga resibo ng bank transfer ni Don Arturo sa pamilya ni Stella sa loob ng 20 taon. Habang nakatingin si Stella sa mga papel na nagliparan sa sahig, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa likuran ng malaking tangke ng tubig. Si Lucas. Kahit may benda pa ang balikat at hirap sa paglakad, pilit siyang lumapit para agawin ang device mula kay Stella. Stella, tama na, sigaw ni Lucas. Isang matinding tulakan ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng balanse si Stella at muntik nang mahulog sa pasimano. Sa isang iglap, iniabot ni Luna ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang braso ni Stella. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang kamay na sinira ni Lucas, ang kamay na itinuring nilang walang silbi, ay ang tanging kamay na nagliligtas sa buhay ng kanyang kaaway. Ramdam ni Luna ang bigat ni Stella, ang sakit sa kanyang sugatang palad na muling bumuka. Ngunit hindi siya bumitaw. Bakit? Hikbi ni Stella habang nakabitin sa hangin. Bakit mo ako inililigtas pagkatapos ng lahat? Dahil hindi ako ikaw. Ang boses ni Luna ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. At dahil ang katarungan ay hindi hinahanap sa sementeryo, kundi sa katotohanan. Sa tulong ni Mateo na kararating lang, naitaas nila si Stella. Doon, sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, tuluyang bumigay si Stella at napahagulgol sa sahig. Ang lahat ng poot,
na nagpapatakbo sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding kawalan. Tumingin si Luna kay Lucas na nakasandal sa pader, hingal at puno ng kahihiyan. Tumingin din siya kay Mateo na agad siyang binalot ng isang mainit na yakap. "Tapos na, Luna," bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Tapos na ang gabi. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga pulis ay naging isang payapang musika na lamang. Alam ni Luna na bukas, gigising siya sa isang mundong wala ng mga lihim. Ang kanyang ama ay magbabayad sa batas. Ang pamilya Sandoval ay haharap sa demanda ng pandaraya. At siya ay malaya na. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang huling tanong ang naiwan sa isipan ni Luna habang pinapanood si Lucas na isinasakay sa wheelchair. Sapat na ba ang hiling na patawad para burahin ang sugat ng 3 taon? O ang pag-alis ba ang tanging paraan para sa tunay na paghilom? Ibinibigay ko sa iyo ang kapatawarang hinihingi mo, Lucas, hindi dahil karapat-dapat ka rito, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang boses ni Luna ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng isang natuyong sapa. Nakatayo siya sa loob ng silid ni Lucas sa ospital. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking bintana at nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang puting coat. Wala na ang takot, wala na ang panginginig. Ang babaeng nasa harap ni Lucas ngayon ay hindi na ang asawang nakatali sa apron at amoy usok ng kusina, kundi isang doktorang nagtataglay ng buong dangal ng kanyang pagkatao. Nakaluhod si Lucas sa gilid ng kanyang kama, kahit na masakit pa ang kanyang balikat. Ang kanyang mga air-conditioned na pangarap ay tuluyan ng gumuho. Sa labas ng silid na yon, ang mga abogado ni Don Arturo ay kasalukuyan ng kinukuha ang mansyon, ang mga sasakyan, at ang lahat ng yaman na tinatamasa ng mga Sandoval na galing pala sa pawis at dugo ng pamilya Valderrama. "Luna, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon," hikbi ni Lucas. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa semento, lumilikha ng maliliit at madidilim na marka. "Ngayong alam ko na ang lahat, babawi ako. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa'yo." Dahan-dahang lumapit si Luna. Ipinatong niya ang isang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag ng papel ay tila isang pinal na hatol. "Annulment papers, Lucas. Pirma mo na lang ang kulang." Ang boses ni Luna ay kalmado, walang halong galit. "Huwag mong isipin na ang pagliligtas mo sa akin ay sapat na para burahin ang 3 taon ng pambabaliwala. Iniligtas mo ang buhay ko at nagpapasalamat ako doon. Pero ang pag-ibig ko, matagal mo nang pinatay iyon bago pa man dumating si Stella." Sa labas ng pinto, narinig ang matinis na boses ni Doña Carmen na nakikipag-argumento sa mga sheriff. Ang tunog ng mga gamit na inilalabas sa kanilang bahay ay tila isang malupit na musika ng karma. Ang reynang dati ay mapanglait ay ngayon ay isang matandang babaeng nagmamakaawa na huwag kunin ang kanyang mga alahas. "Ang nanay ko, Luna, paano na siya?" tanong ni Lucas sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Ang tatay ko ay nasa presinto ngayon dahil sa pagkakamali niya sa nakaraan. Ang nanay mo naman ay haharap sa kaso ng pandaraya at pagnanakaw ng pondo." Sagot ni Luna. "Lahat tayo ay magbabayad sa ating mga utang, Lucas. Utang na loob man o utang sa batas." Humarap si Luna sa pintuan, ngunit bago siya lumabas, tumigil siya sa tabi ng salamin. Tiningnan niya ang kanyang kanang palad. Ang peklat mula sa basag na florera ay naroon pa rin, isang maputlang guhit sa kanyang balat. Hinaplos niya ito ng dahan-dahan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagtanggap na ang mga sugat ay hindi na sumasakit, kundi nagsisilbing tanda na siya ay nakaligtas. Nang lumabas siya ng silid, sinalubong siya ni Mateo. Ang lalaki ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalaga. Walang salita,
Iniabot ni Mateo ang isang baso ng malamig na tubig kay Luna. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-aalaga sa maliliit na pangangailangan niya, ay ang bagay na kailanman ay hindi nagawa ni Lucas. Tapos na ba? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap. Tapos na, Mateo. Malaya na ako. Sagot ni Luna, habang isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Luna at sabay silang naglakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang bagong kanta ng simula. Habang papalayo sila, hindi na lumingon si Luna. Alam niyang sa bawat hakbang niya palayo sa silid ni Lucas ay isang hakbang patungo sa mundong siya naman ang bibigyang halaga. Ngunit sa dulo ng pasilyo, bago sila makalabas ng ospital, isang pamilyar na bulto ang nakita nilang nakatayo sa harap ng malaking gate. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, may hawak na isang sulat na may selyo ng korte. Dr. Valderrama, may kailangang ihatid na mensahe mula sa inyong ama. Bago po siya ilipat sa provincial jail, mayroon siyang huling hiling na ikaw lang ang makakagawa. Ang sabi ng pulis. Tumingin si Luna kay Mateo at pagkatapos ay sa sulat. Ano ang huling hiling ni Don Arturo na maaaring magpabago sa kanyang plano para sa isang bagong buhay? At sapat ba ang kanyang lakas para harapin ang huling hamon ng kanyang pamilya? Hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom ng walang bakas. Minsan, ang peklat ang nagpapaalala sa atin na tayo ay mas malakas kaysa sa kuko ng mapait nating nakaraan. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng ospital ay tila mas maliwanag ngayong umaga. Hawak ni Luna ang huling sulat mula sa kanyang ama. Ang bawat titik ay tila isang buntong hininga ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan sa loob ng rehas. Ang hiling ni Don Arturo ay hindi para sa kanyang sariling kalayaan, kundi para sa pagtatayo ng isang pundasyon, isang klinika, para sa mga biktima ng aksidente sa kalsada at mga pamilyang nawalan ng haligi ng tahanan. Ang Valderrama Foundation for Truth and Healing. Dito nais ibuhos ng matanda ang lahat ng natitirang yaman ng kanilang pamilya bilang tunay na pambayad sala sa pamilya ni Stella at Victor. Binasa ni Luna ang huling bahagi ng sulat. Luna, anak, ikaw ang magiging boses ng katotohanan ito. Gamitin mo ang iyong mga kamay, hindi lang para sa operasyon, kundi para itayo ang mga pusong gumuho dahil sa aking mga pagkakamali. Dahan-dahang itinupi ni Luna ang papel. Naramdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib na hindi niya naramdaman sa loob ng 3 taon. Ang bigat ng pagiging isang Valderrama ay hindi na isang sumpa, kundi isang misyon. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng isang maaliwalas na hardin, sa harap ng bagong gawang klinika, nakatayo si Luna. Wala na ang kanyang puting coat sa sandaling ito. Pinalitan ito ng isang eleganteng asul na dress na tila sumasalamin sa kalmado niyang disposisyon. Ang kanyang buhok ay banayad na hinahampas ng hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa malawak na damuhan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Lucas. Hindi na ito ang lalaking may suot na mamahaling relo at may mapagmataas na tindig. Nakasuot siya ng isang simpleng polo, bit-bit ang isang maliit na envelope. Lumapit siya kay Luna, ngunit huminto siya sa tamang distansya, isang distansyang nagpapakita ng respeto sa hangganang inilagay ni Luna sa pagitan nila. Luna, ang boses ni Lucas ay mababa. Wala nang bakas ng dati niyang yabang. Narito ako para ibigay ito sa iyo ng personal, ang pirmadong annulment papers. Malaya ka na, Luna, sa lahat ng aspeto. Tinanggap ni Luna ang envelope. Ang bawat daliri niya ay hindi na nanginginig. Salamat, Lucas. Kumusta si Doña Carmen? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas. Nasa probinsya kami ngayon, sa maliit na bahay ng kapatid niya. Mahirap, pero natututo siyang maglaba ng sarili niyang mga damit. At ako,
Nagtatrabaho ako bilang draftsman sa isang maliit na construction firm. Mabagal, pero marangal. Mabuti kung ganoon, sagot ni Luna. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa pag-akyat, Lucas. Minsan, kailangang bumaba para maramdaman ang lupa sa ilalim ng ating mga paa. Tumingin si Lucas kay Luna sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagsisisi ngunit may kasama ng pagtanggap. Sana ay maging tunay kang maligaya, Luna. Higit pa sa naibigay ko na hindi ko naibigay sa iyo. Nang makaalis si Lucas, nanatiling nakatayo si Luna sa ilalim ng malaking puno ng nara. Naramdaman niya ang paglapit ng isa pang presensya sa kanyang likuran. Isang pamilyar na amoy ng pine needles at kape. Tapos na ang lahat ng kabanata ng nakaraan, Dr. Valderrama. Ang boses ni Mateo ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Lumingon si Luna at nakita ang lalaking hindi bumitaw sa kanyang kamay sa gitna ng unos. Inabot ni Mateo ang isang maliit na buket ng puting bulaklak sa kanya. Mateo, salamat sa pananatili. Bulong ni Luna. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng purong kilig at katahimikan. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Luna, ang kamay na may malabo ng peklat. Itinaas niya ito at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga daliri. Isang halik na puno ng pangako at paggalang. Nagsisimula pa lang tayo, Luna. At sa pagkakataong ito, walang anino ang susunod sa atin, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Luna. Naglakad sila nang sabay patungo sa klinika. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang bagong awitin ng pag-asa. Habang papalubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Alam ni Luna na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa loob ng isang pusong marunong rumespeto at magmahal ng tapat. Ang bawat lamat sa kanyang nakaraan ay naging isang sining ng katatagan. At sa huling sulyap niya sa langit, alam niyang ang bukas ay hindi na isang takot, kundi isang magandang pangakong dahan-dahan ng natutupad. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng libro na dahan-dahang nailipat upang magbukas ng isang bagong kabanata na puno ng liwanag. Ang dating masukal at madilim na pasilyo ng nakaraan ni Luna ay napalitan na ng isang malawak na hardin sa loob ng Valderrama Foundation. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa banayad na ihip ng hangin. Tila isang bulong ng kalikasan na nagsasabing maayos na ang lahat. Nakatayo si Luna sa gitna ng hardin, pinagmamasdan ng isang maliit na batang lalaki na dahan-dahang naglalakad gamit ang kanyang bagong artificial leg. Ang bata ay tumingin sa kanya at kumaway. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pag-asa. Tumango si Luna at ngumiti. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng ligaya na hindi kayang tumbasan ng anumang material na bagay. Ang bawat batang natutulungan ng foundation ay tila isang munting pambayad sala para sa mga pagkakamaling nagawa ng kanyang ama sa nakaraan. Sa dulo ng hardin nakita ni Luna si Mateo. Nakasuot ito ng simpleng puting polo, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Sa bawat hakbang ni Mateo papalapit, nararamdaman ni Luna ang isang uri ng seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang makalapit ito, dahan-dahang iniabot ni Mateo ang tasa at hinawakan ang kanyang kabilang kamay. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang boses ni Mateo ay banayad, parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Hindi na, Mateo, sagot ni Luna habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaki. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang kasalukuyan na sa kabila ng lahat ng basag na bubog, posible pa palang makabuo ng isang magandang obra. Naramdaman ni Luna ang pagdampi ng mga labi ni Mateo sa kanyang noo. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Ito ang kanyang tunay na kapayapaan.
Ang pag-ibig ni Mateo ay hindi isang kadena na gumagapos sa kanya sa kusina, kundi isang hangin na nagbibigay daan upang siya ay makalipad sa kanyang piniling karera. Samantala, sa isang malayong lalawigan, si Lucas ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng isang construction site. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa trabaho at ang kanyang muka ay sunog na sa araw. Hawak niya ang isang lumang dyaryo kung saan nakalathala ang larawan ni Luna bilang Doctor of the Year. Hindi na siya nakaramdam ng galit o inggit. Isang tahimik na luha lamang ang gumapang sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagsisisi at pagtanggap na ang babaeng binaliwala niya ay ang reynang hindi niya kailanman naging karapat-dapat na paglingkuran. Si Doña Carmen naman ay nananatiling tahimik sa kanilang maliit na tahanan, madalas na nakatingin sa kawalan habang hawak ang isang lumang rosaryo. Ang lahat ng kanyang mga alahas at karangyaan ay naglaho na, pinalitan ng isang matinding kalungkutan na tanging ang batas ng karma ang nakakaalam kung kailan matatapos. Sa loob ng provincial jail, si Don Arturo ay nakahanap din ng kanyang sariling kapayapaan. Ang kanyang silid ay puno ng mga liham mula kay Luna at mga larawan ng foundation. Alam niyang sa kanyang pag-amin at pagtanggap sa parusa, tuluyan na niyang napalaya ang kanyang anak mula sa mga anino ng kanyang kasalanan. Tumingin si Luna sa kanyang kanang palad. Ang peklat doon ay tila isang maputlang mapa ng kanyang paglalakbay. Hindi na niya ito itinatago. Para sa kanya, ang bawat lamat at bawat sugat ay bahagi ng kanyang kagandahan. Ang katarungan ay naibigay na. Ang kapatawaran ay naigawad na. At ang puso ay tuluyan na ngang humihinga ng malaya. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Habang dahan-dahang inaakay si Luna patungo sa loob ng klinika para sa kanilang huling round ng mga pasyente. Handang-handa na, Mateo, para sa araw na ito at sa lahat ng bukas na darating, sagot ni Luna. Naglakad sila ng magkahawak kamay, ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila isang payapang ritmo ng isang mundong muling nabuo. Ang kwento ni Luna ay hindi lamang kwento ng paghihiganti o pagbagsak. Ito ay kwento ng isang babaeng piniling bumangon mula sa abo, linisin ang sariling mga sugat at humanap ng lakas sa gitna ng kahinaan. At sa huling sulyap ng sikat ng araw sa kanilang mga anino, naging malinaw ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa kaaway, kundi ang pagpili na maging mas mabuting tao sa kabila ng kalupitan ng mundo. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang disguise na bagong simula.